Hello kayo malicious, welcome! Gagawa tayo ngayon ng version ko ng kimchi. Disclaimer lang po, hindi po ako culinary expert at hindi po ako bihasa sa paggawa ng kimchi. Ang ginagawa ko lang po ay ayon lang sa aking kaunting kaalaman at kakayanan. Itong Baguio Pichay or Chinese cabbage na chop na ito, need natin itong ibabad sa tubig na may kaunting asin at least 6 hours. Dapat yung hindi naman salty yung tubig, yung may kaunting lasa lang ng asin. At ito naman ang mga additional nating ingredients: garlic, carrots, ginger, leeks, radish cut into small strips, chili powder at chili flakes. Optional lang po yung paglalagay ng chili flakes. Nire-recommend ko na dapat red chili powder talaga ang gagamitin natin para makuha natin ang tamang kulay ng kimchi. Gagamit tayo ng glutinous rice powder. Ito yung gagamitin natin sa kimchi paste. Gagawin natin yung kimchi paste. Maglalagay din tayo ng konting sugar. Maglalagay din tayo ng vinegar. Gagamit din tayo ng fish sauce or patis. Pwede rin tayong gumamit ng sabaw ng bagoong ng isda in replacement sa patis. Okay, proceed na tayo. Ito na yung nahiwa na Baguio cabbage. Binabad ko na ito sa tubig na may timplang konting asin. Dapat abot ng tubig pati yung pinakatap ng ating gulay. As in, nakababad talaga ito sa tubig. Pwede natin itong daganan or anumang bagay yung pwedeng ipatong para siguradong nakababad talaga ito lahat. Kagaya niyan, dapat nakalubog talaga ito sa tubig. Ang purpose kasi nitong pagbabrine para maluto ito ng bahagya sa asin. Pero napapanatili pa rin ito ang crunchiness ng ating gulay. After 6 to 8 hours ng pagkababad nito, ipigaan natin ito. Need lang muna nating i-drain ito bago pigaan. So let's move on to the next step. So lulutuin na natin itong ating glutinous rice. Ito yung gagamitin nating pang kimchi paste. Bali, lulusawin muna natin to sa room temperature na tubig. Hindi pwedeng mainit agad ang ilalagay natin at mamungo ito. Pagka na-dissolve niya, dapat may nakanda na tayong mainit na tubig. Ngayon, lulutuin na natin. Pag luluto, mas maganda kung may mainit na tubig na kayo para maluto na agad ito. Ang glutinous rice powder naman, napakadali lang yan maluto. Mainitan lang ng unti, luto na yan. Ayan o, lumapot na agad ito. Nalagyan lang ng kunting mainit na tubig. Hanggang 2 minutes lang ito. Totally luto na ito. So after 2 minutes, luto na ito at ganito lang dapat ang consistency. Hindi pwedeng medyo malabnaw kasi maging watery yung ating kimchi. So okay na to. Palamigin muna natin to bago natin gagawin ang ating kimchi paste. Habang nag-aantay tayo na lumamig itong ating nilutong glutinous rice powder, lalamasin muna natin itong ating radish sa konting asin. Lalagyan natin ng konting asin. Lamasin lang natin ito hanggang sa lumabas ang tubig nito. Din pigain natin at itapon ang katas nito. Ang purpose nito para wag maging watery ang ating kimchi. Ayan ang tubig nito. Pero pipigain pa natin ito. Ito na yon, napiga ko na. At napiga na rin itong Baguio cabbage or China cabbage. Pagsamahin ko na ito, dapat pigang-piga yung ating China cabbage para hindi magiging watery yung ating kimchi. At this point, gagawin na natin ang ating kimchi paste. Ito na yung pinakabida dito, ang kimchi paste. Pag wala ito, walang kimchi. Ito yung ating isasama sa pag-blend. Itong glutinous rice na niluto natin. Ito yung mga i-blend na ingredients. Lahat yan. Iuna ko na paglagay ang glutinous rice. Din isunod ang garlic. Din i-blend ko muna ito ng paisa-isa at para hindi mag-stack up yung ating blender. Isunod ko na ang ginger, ang chili flakes, ang chili powder, at ang lahat na natitira pang ingredients.
need kong halukayin para hindi mag-stack up. This time okay na itong ating kimchi paste, ready na ito. Ayan yung consistency ng ating kimchi paste. Yung lapot niya, ganyan lang dapat. Dapat tikman din natin, ang mahalaga yung hindi siya maalat, kasi tandaan yung ating gulay ay nakababad na yun sa tubig na may asin. Tara na, mix na natin to sa ating mga vegetables. Ating lahat ng vegetable. Optional lang ang paglalagay ng carrots. Nasa inyo na yan kung gusto nyo maglagay. Para sa akin kasi mas nagkakaroon ng kulay yung ating kimchi pag may carrots. Mix muna natin bago natin ilagay yung kimchi paste. So at this point, dito na tayo sa final stage, paglalagay ng kimchi paste. May naiwan pa na chili powder, pwede natin direkta paglagay dito. Haluin na natin. Sa ganitong proseso na ginawa ko, pwede na natin itong kainin kaagad pagka natapos na natin plahan. Pero much better, palamigin muna natin ito ng 1 to 2 days bago natin kainin. Kasi ang kimchi, the more na malamig ito, mas lalong masarap itong kainin. Need na natin kamayin. Gagamit lang tayo ng plastic gloves dahil maanghang yan. Okay na ito, done na ito. I hope you like my video. Please subscribe and share, at pakihit na rin ang bell button kung nais mong ma-update sa mga susunod ko pang videos na i-upload. Ito na ang version ko ng kimchi. Thank you for watching.